Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik mali mga kababayan para sa isa na namang reaction video. At eto po, naku po, sambayan ng Pilipino, nagsalita na po mga kababayan. Mas pabor po sila na makonvict po ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so mainit na mainit po ngayon, no? Ito pong lumabas na survey, no? Dito po sa SWS ata tong survey na to mga kababayan, o sa Strat-based group mga kababayan, na kung saan ay sinasabi po, no? Nakaramihan sa mga Pilipino ay pabor po, no, na ma-convict o masampahan po ng kaso etong dating Pangulong Duterte. Nagsalita na po ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Okay, so ito po yung balita na yan. Pero kayo po ba muna, tatanungin ko, kayo po ba ay pabor, no, na makulong ang dating Pangulong Duterte at tuluyan po niyang harapin ang kanyang mga kaso, no, diyan po sa ICC, kababayan? No, i-comment nyo lang po dyan sa ibaba yung mga opinion nyo po, ano? So ito nga, mainit na mainit kasi marami sa ating mga kababayan, no, na nagsasabi po, especially yung mga DDS po na yan, mga kababayan, no, na hindi daw po dapat ma-convict itong dating Pangulong Duterte. No, kasi parang political lang daw po yan, no, yung ginagawa na yan na paghuli kay Duterte, pagdala po sa ICC, mga kababayan, na isinisisi naman nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi ko maintindihan. O bakit yung Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang sisisihin? Diba? Palagi natin sinasabi dito, sino ba ang nagsampa ng kaso? Diba? Sino ba ang nagsampa ng kaso kay dating Pangulong Duterte? Pangulong Bongbong Marcos ba? Hindi. Diba? Ang dating Senator Trillanes. Sila nagsampa ng kaso, mga kababayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay sumunod lamang, no, dun sa utos na pag-aresto, no, dito po kay dating Pangulong Duterte na sinasabi nilang kinidnap naman daw po. No, yan kasi yung pinapalabas nila eh. Yan yung kwento na kanilang pinapalabas. Yung kwento na kinidnap daw po, no, ang dating Pangulong Duterte. At sinisisi nila dyan, no, ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ganun po yung kwento. No? Gusto nilang sirain yung Pangulong Bongbong Marcos. At ang nangyayari po sa dating Pangulong Duterte ay sinisisi nila ngayon, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa tingin ba ninyo kung hindi ganun ang ginawa, no, ng dating Pangulong Duterte, no, makukulong kaya siya? Okay, so ito, panoorin natin yung balita na yan, mga babayan. Right? So tara, let's go. Yes, sir. Hi, Dino. Thank you for joining us, Dino, of course, from Southeast. Sir, we were reading with interest yung latest SWS results. 5 out of 10 Filipinos agree that the former president must face accountability for his actions to sa drug war. In any way, are we seeing any shift in the public perception of how this should be treated? Grabe, mga babayan, no? Nakasulat dito, agreement or disagreement that former President Rodrigo Duterte should be held accountable, no? Para sa pagtegi daw po doon sa mga illegal drugs, no? Related po na pagtegi during kanyang administrasyon. Ang sabi dito sa survey, mga babayan, agree daw po ang 50% ng mga Pilipino, no? 31% po diyan ay strongly agree, no? Talagang sumasang-ayon po. 18% po yung medyo sumasang-ayon, no? Yung undecided, yung hindi makapag-desisyon, siguro nag-iisip pa sila, tama ba o hindi? 'Di ba? Yan yung mga nasa middle eh.
No, 15%. At yung ayaw po, no, yung disagree 32%. No, yung nag-iisip po na parang nagdi-disagree siya ay pwede rin sa parang gano'n. Pwede ring makonvict, pwedeng hindi. No, 10% po 'yon. Ay yung strongly na nag-disagree, yan yung 22% mga kababayan. Di ba? May 4% po na ayaw magbigay ng kanilang opinion. Okay? So, ito yan mga kababayan. Makikita natin dito na mas marami. No? 50% po yung nagsasabi na dapat na maging accountable ang dating Pangulong Duterte sa mga EJK nung panahon po nung kanyang administrasyon. Di ba? So marami yung gusto nga makulong itong dating Pangulong Duterte na nagsasabi na dapat harapin niya yung kaso niya, dapat maging accountable siya. Diba? Dapat makulong siya. Ganon yung sinasabi na itong mga to, mga kababayan. Diba? So, tuloy natin. We are not seeing any shift except that we saw the same number before the arrest of the president. And we felt after the arrest of the president, massive disinformation, massive trolls really affected the view of the Philippines. So it went down to 20. Now, when we thought it was quiet time and the ICC case was supposed to commence end of September, we thought of asking it. And this is the result we got. This was as of end of September, and we just received this result over the weekend, so we felt like sharing this. Ilan ang total, Dindo? Ang total ay limited lang to 32. So when you say only 7, basically 7 out of 10 Filipinos might like the president to be made accountable kasi 3 out of 10 lang ang total talaga. So yung 2 out of 10, anong kanilang pakiramdam? Ano lang talaga yan, may undecided? Are they undecided? Or, no, undecided is simply 15. Yung sa disagree, nandiyan lang yung strongly disagree is actually 22% only. But it's across the archipelago, this national survey, and if not for Mindanao, we even got 39% results. I mean, now you can imagine if it was in the same 50, just like the rest of this would have been 6 out of 10. It was just pulled down by respondents from Mindanao. For our listeners, ano yung pinakamalaking lugar na nag-agree? Na dapat siya ay panagutin. Yes. Statistical tie sila. National Capital Region at 53 and Visayas at 54%. And then balance zone at 52, I think. 52. Kaya when you look at it, it's basically a statistical tie from the area. So it's across our regions of Luzon and Visayas. So from 20% and tumaas siya to 50%. Yes. After nung naitanong namin kasi yung 20, I think, latter part of, just a month after the arrest, mga April, nakita namin yung numero was 20. So, tumaas. So, dumami mga kababayan, no? So, bumaba siya kasi nung mga panahon na binabakbakan nito mga fake news trolls na to, mga kababayan. Siyempre, ikaw ba naman makakapanood ko ng mga balita sa Facebook, mga Pilipino mahilig sa Facebook, no? So nakakapanood sila ng mga fake news, kaya pagka tinanong mo, ay hindi dapat, yan ito kasi, ganyan, yung mga napapanood nila, no? So kung mga nahimasmasa na sila, mga kababayan, nakakita nila, no, nakaramihan pala ng mga posts, mga fake news pala. So nagkandakuli ng survey. So, marami ng mga Pilipino, no, nagsasabi na dapat talaga maging accountable ang dating Pangulong Duterte, no, doon sa mga nangyari, no, natigian nung kanyang administrasyon. 'Di ba, mga kababayan? So, natauhan na. Actually, mga kababayan natin, natatauhan na talaga yan sa mga nangyayari ngayon lalo na sa mga ginagawa ng mga DDS, ng mga fake news na yan. 'Di ba?
yung mga panggugulo na kanilang ginagawa, baga sawa na yung mga Pilipino sa ganyan, no? Sa panahon na maraming nangyayari ngayon, lindol, no, pagbaha, mga babayan, wala silang ibang ginawa itong mga DDS na to, kundi mamulitika, 'di ba? Siraan yung Pangulong Bongbong Marcos, mag-rally, patalsikin yung Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito yung panahon, no? Hindi ito yung tamang oras para magaganyan kayo sa kabila ng mga nangyayari. 'Di ba? Manahimik na kayo sa mga bahay ninyo. Hindi niyo ba napansin karamihan na nagpunta ron, kagaya na sinasabi ko, karamihan na nagpunta sa rally, no, dyan po sa Forbes at saka sa DASMA, mga babayan, no, puro mga vloggers. Kaliwat ka na, makikita ninyo, puro cellphone ang hawak. Diba? Malaki yun, ha? Malaki yung tinaas. 30%. From 20 to 50%. 30 percentage points. And we asked it twice. Sa Pulse Asia, it was 20, if I remember. Tapos sa social registration, it was 25%. Ito yung mga few weeks after the arrest. Anong tingin mo? I always attribute that. Anong tingin mo dito? Bakit? Anong pinanggalingan? Ang pinanggalingan talaga to is there's a core constituency that we have seen since 2023 that ranges really from 40, umabot pa nga tayo ng June 2024 to 59%. So may constituency talaga na within 50 to 59% that we have been tracking since 2023. It's just that the arrest and the noise that we saw in social media, even as some would say, Reuters, I remember reporting it massive in the Twitter or X account that pulled it down. So ito yung natural base ng concern na ito, na dapat ay panagutin sa pagpatay during the drug wars. So klaro yung salitang killings. Pag doon tumataas ang agreement na panagutin dapat ang dating Pangulo. Sa tingin mo din to medyo tataas pa yan kasi sabi mo parang may core constituency na supporting accountability sa drug war Sa tingin mo may pag-asa pa yan lumakas pa lalo? Lalakas pa yan pag nagpatuloy yung case sa ICC, lumabas ang mga ebidensya, makita natin magsalita ang mga witnesses. Kaya yan yung pilit nilang hinaharang mga kababayan No? Ayaw nila malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga yung mga totoong nangyari kahit na alam na natin. Diba? So, kaya nga nagkakaroon ng parang delaying tactics, no? Na magpasa hanggang ngayon, no, talagang pinipigilan nila na gumulong, no, itong kaso na to. 'Di ba? Pinipigilan nila Ang dami nilang cheche bureche, ang dami nilang ginagawa. Nung huli nabubuko na yung kanilang mga palusot. 'Di ba? Nauubusan na sila mga kababayan, no, ng kumbaga nauubusan na sila ng strategy kung paano mapipigilan, no, ito pong paggulong, no, ng kaso ng dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC. 'Di ba? Pinipigilan nila Ang daming ang dami na nilang ginawang paraan. Kasama na tong interim release. Dahil sa kadaldalan nila, edi hindi sila pinagbigyan ng ICC. 'Di ba? Tuloy natin. For mga affected individuals or families, kasi ngayon ang dominant is yung noise ni VP Sara, 'di ba? Na alam naman natin pananaw nila or spin nila, hindi yung case talaga. So pag lumabas 'yon at ma-report dito sa Pilipinas kung ano man ang nangyayari sa The Hague, sa ICC, mas lalakas pa yan. Kasi nga lalo pag may issue ng napatay-pumatay. At lalo kung talagang may balita tayo na nagnanais din ng iba't ibang pwersa sa civil society na magkaroon ng isang truth commission na may ilabas yung mga pangalan ng mga victims ng drug war. Pero sir, what could bring the numbers down again? Kasi we saw the numbers go down after the arrest. So there's no guarantee that nothing could happen, nothing would happen to bring the numbers down again of those who want accountability. That's a possibility of any public survey.
And as I've said, what was critical, and we saw it in our data analytics, the 3 weeks after the arrest, massive disinformation, fake news, that was covered by different fact checkers. And also we saw it even in our tracking from third-party groups that work with us to see where did this issue or where did this noise come from. So yun ang kailangan bantayan. Let's just be factual na may drug war, nagkaroon ng patayan. That will keep the numbers high. Because may impact ba yung impeachment ni, kasi medyo magkasabayan, may impact ba yung impeachment ni Vice President Duterte diyan sa support for accountability sa drug war? Di ba naghahalo-halo yung dalawa? Yan parehong Duterte yan eh. Kasi sabi nila yan, the two factors contributed to the underwhelming performance ng alyansa ng eleksyon, Pero dito kaya may impact din yung impeachment dito sa perceptions, dito sa issue na to. Itong perception to Ami, napakaklaro yung pinangalan si President Duterte na namuno ng drug war at yung mga kamatayan. So it's clear na it's para kay yung issue to is accountability ng dating Pangulo. Yung impeachment has a different impact. And we saw that declining until natabunan itong arrest. Nagkaroon ng sympathy support para kay VP. So it's possible na pag may suporta for accountability sa dating Pangulo, tatamaan din ng suporta para kay Vice President. So magandang tingnan natin yung trust rating niya moving forward or performance rating. Kasi nakita natin bumaba ito ng konti noong June. Pumalo towards after the arrest ng April, May, pero noong June bumaba slightly. So baka bumaba ulit. Ang bantayan na lang natin. Dindo, indicatively, itong nangyaring pag-reject ng ICC sa interim release ni ex-President Digong, tingin mo yan ay makaka-generate ng sympathy for Duterte or mas makaka-generate ng pagsang-ayon na siya ay dapat talagang litisin? Ang sympathy kasi napansin talaga namin na sa issue ito, ang sympathy is driven by the information that the public gets. So, ito ay laban ng information na nanggagaling sa mga nagkaso, ano ba yung mga ebidensya na ilalatag sa ICC, at saka information na patuloy na sinishare na illegal ang pag-arrest, matanda na, nakapreso pa, kawawa naman, solo doon, walang kasama. Yun yung yung pinapalabas nila mga kababayan. Hanap simpatya diba? Hanap simpatya, no? Yung mga fake news na pinapalabas nila na kay Sobotot balat na raw, diba? Eto naman mga nandito sa Pilipinas, paniwalang paniwala. No? Pero iba, no, yung nagiging statement ng asawa, mga babayan. So sila mismo, no? Nagkukontrahan dun sa mga fake news nila. Ano kayo maniniwala doon sa mga yan? Diba? Imagine as if he was not in prison. Diba? So may mga ganong disinformation na nangyayari at dahil doon, nagkakaroon ng sympathy. So ito dapat din tingnan ng mga nais na panagutin ang Pangulong Duterte, kailangan talagang ilatag nila, ilabas sa taong bayan. Pero for now, Dindo, na mismo yung ICC ay binanggit yung mga statements si Vice President Sara as the main reason sa pag-reject ng kanyang release, no? Interim release, no? Iyan ba ay makaka-generate ng sympathy or iyan ba ay lalong magpapalaki ng 50%? Mahirap sagutin yan kasi ang aming datos ay base sa itatawag natin snapshot at that moment. Kaya nung natin ito, walang pag-uusap na ganyan. Ako naniniwala ako na may consistency that palaging pag may negative news tungkol sa mga Duterte, pumapalo ang kanilang social media warriors. So, yeah, if you want it to rise o gusto natin mapanatili ito, kailangan ilabas yung mga dokumento, ebidensya at ilatag sa publiko.
Sir, one last question from me. Medyo long shot to, but I don't know if you see any connections or any links. Itong puputok ng mga issue about the flood control projects, Zaldico, Martin Romualdez, would this have any future effect or impact? Okay, so yan mga kababayan, no? So, yan, ulitin natin yung tanong natin. Kayo po ba, no, ay pabor at sang-ayon, no, na maging accountable o makulong, no, o maparusahan itong dating Pangulong Duterte sa mga nangyaring tegian noong panahon ng kanyang administrasyon. No, i-comment na lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa mga followers natin dyan. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.